Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ng isyong ito sa mundo ng social media? Milyong-milyong pera sa kaban ng bayan. Nalaman na kung saan napunta. Ang bulsa ni Congressman Ku at nitong si House Speaker Tambaluslos umaapaw. Tila ba tawag sa kanila ng taong bayan at ng mga mamamayan ay mga krokodilos or crocs dahil nga sa mga katiwalian na ginagawa nila sa pondo or sa pera na galing sa kaban ng bayan na tila ba nauubos dahil nga sa kanilang mga sobrang kagahamanan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Tamba at si Kuna ito ay matagal na palang magkasama sa mga katarantaduhan at mga kabalbalan na ginagawa sa gobyerno. Dito nga rin natin makikita mga kaibigan na itong kamera na ito ay tila ba bakit hindi na alam or hindi alam ang mga pangyayaring ito dahil nga alam naman natin na itong gawain ni Tambalos-los na ito ay kapag may ginagawa siyang kalukuhan o kabalbalan, marami siyang mga or marami siyang tinutulad or marami siyang kinakausap upang maging kasabwat niya at upang protektahan ang kanyang mga pinaggagawa. Mga kaibigan, dito nga rin natin makikita na itong mga kongresista na ito, lalong-lalo na itong si Tambaluslos na ito, ay tunay ngang sakim sa pera at walang pakialam kung marami siyang naapektuhan na tao. Ang nakakalungkot lang dito mga kaibigan ay ilang taon pa siyang maninilbihan sa ating bansa at sana po mga kaibigan, wag na nating hayaang manalo itong Tambaluslos na ito, pati na rin ang kanyang mga kasama na si Congressman Abante, si Franz Castro, si Raul Manuel at pati na rin itong si Saldico na ito upang mabawasan naman ang mga katiwalian na naglilingkod or nakaupo sa mga posisyon. Nakakalungkot lang mga kapatid na ang mga taong mga maraming kabalbalan na ginagawa sa ating politika or sa ating bansa ay tila ba bumabalik ng hindi na naging presidente or si former or kung hindi na Duterte ang ating presidente. Kaya sa susunod na halalan mga kaibigan, let us always vote wisely at piliin natin ang tunay na tao or tunay na nababagay sa pwesto upang malaman natin or may paninindigan sa kanilang ginagawa lalong-lalo na sa bansa at ating mga mamamayan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. First lady. Kaso ang problema, madam, kung aawra ho kayo, siguraduhin niyo ho na tinitignan niyo ho dinadaanan niyo. Para hindi naman ho kayo, akala ko tatalon eh. Di ba? Di ba tawag sa kanya ko, akala ko tatalon. Ay, hindi tumalon. Ito, mga kababayan, panoorin. Walang tatawa. Yari kayo kay PH pag tumawa kayo. Ito, tatawa. Yun ho, ang pinaka-latest na update dyan sa ating first couple, first family. Ayan. Yan ho ang update ngayon. Yan lang ho ang nakita nating kapaki-pakinabang na i-share sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to dyan sa mga nangyayari sa ating first family. Ito, muntik na hong natapilok itong si Lisa Araneta Marcos, Kokak. Ito, talon. So, oops. Uy, walang nakakatawa. Muntik na nadapa yung alin. Di nakakatawa yun. Pero sana ito ay magsilbing kala ko nung una, meme yan, nasasayaw sila pagkatapos. Muntik na nadapa, wag natin pagtawanan na. Sana magsilbing lesson ho yan kay Madam First Lady. Wag ho muna kayong umaura kung di ho kayo, pag nakaupo na lang ho kayo, doon ho kayo umaura. Naglalakad ho kayo sa karsada, aura kayo ng aura. Wag ko kayong magmaganda sa gitna ng kalsada. Ang daming ano dyan. Alam niyo anong ginawa sa RTBM? Pinaputol.
Live ho kasi yan habang naglalakad sila. Ngayon, tinake down yung unang video, pinutol ho nilang, dinilit ho nila totally, and then nag-relive ho sila para hindi makita yung pagkakadapa na yan, itong si Lisa Araneta Matos. Isa pa. 1, 2, 3, sayaw. Okay na ho mga kababayan, tama na. Yun lang, seryoso na ho tayo ulit. Seryoso na. Eto na nga ho mga kababayan, hindi pa ho pala tapos yung mga banat nitong si Saldico dito sa mga Duterte. Actually, hindi na lang si VP Sara ang binabanatan niya. Ang banat po niya dito sa video na 'to, kesyo silent martial daw ho diyan sa Davao. Mamaya yari ka kay VP Sara. Yari talaga kayong dalawa ni Tamba. Itong si VP Sara, ibang klase ho pala 'to. Ngayon naniniwala na tayo, 'no? Naniniwala na ho tayo dun sa sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ija-jamming-jamming kayo niya si Sara. Ngayon ho, nag-uumpisa na hong gumalaw itong si VP. Actually, yaan hong paggalaw niya na yan, hindi naman ho para sa 2028 election. Hindi. Hindi. Wala ho tayong nakikitang kulay politika dyan sa ginagawa na yan ni VP Sara. Kasi kung meron ho siyang balak tumakbo sa 2028, alam niyo anong una niyang gagawin? Ha? Kung talagang atat siya at gusto niya maging presidente, ang una ho niyang gagawin magpapakaaso kay Marcos Jr. Ha? Sasapawan niya yang si Tambalustro sa kaepalan. Maya't maya meron hong TV appearance yang si VP Sara. Hindi na ho to usapin ng politika. Blessing in disguise nga kung wala tayong naging Vice President Sara Duterte, hindi ho lalabas sa mga kabulukan na yan dyan sa House of Representatives. Tama o mali? Sino ho ba ang naglakas ng loob na tumayo sa mga kalokohan na nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives? Oo, yung karamihan, mga iilan sa ating mga kababayan. Kaso wala ho tayong boses. Oo, meron tayong platform dito. Since last year, kini-question natin yung liquidation by certification nila dyan sa House of Representatives. Yung kanilang maintenance and other operating expenses na ino-audit nila by liquidation by certification. Nagsasalita ho tayo, bino-voice out ho natin yung ating mga disgusto sa mga ginagawa ng mga crocodile na yan. Kaso ang problema ho, hindi ho tayo naririnig. Ilan na ba tayo dito sa PH Update? 500,000 subscriber tayo. Ilan nanonood sa mga video natin? 200,000, 300,000. Ilan lang ho yun? 30, ilang million ba tayo dito? 100 milyong Pilipino. Yun lang ho ang reach natin. Kaya, ang lagi kong sinasabi dito sa PH Update, okay, sige, nanonood ho kayo, nagla-like kayo, nagsasubscribe kayo, pero hindi ho sapat yun. Kasi kung tayo-tayo lang ang nagnunuuran dito, wala ho talagang mangyayari. Kung meron ho kayong kamag-anak na mapahanggang sa ngayon ay nabubudol ng administrasyon na to, kailangan nyo ho silang gisingin sa kanilang pagkakabudol. Kung tayo-tayo lang ho, hindi, wala ho tayong maano dito, mararating. Kailangan ho natin ibahagi sa kanila. Ito ho kasi, hindi na para tumakbo pa si VP Sara, hindi na para manalo siya ng presidente, hindi na ho yun ang ini-aim ni VP Sara. Ang ini-aim ho niya dito, ma-uncover lahat ng kabulukan na ginagawa ng mga congressman dyan sa House of Representatives. At unti-unti, maraming galit kay VP Sara, maraming winasak talaga siya ng administrasyon na to sa marami sa ating mga kababayan. Okay lang, wala akong problema. At least, ngayon marami nang nagtatanong kung ano nga ba ang mga pinagagawa ng mga congressman na to. Tama o mali? Kasi yun naman ho talaga, sa maniwala ho kayo sa hindi, oo, marami tayong naniniwala kay VP Sara. Mga OFW, given na yon, Duterte ang mga yan. Kung ano sasabihin ni Tatay Dick, sasabihin ni VP Sara, maniniwala ang mga OFW. Maniniwala ho tayo dito sa social media. Pero iilan lang ho tayo. Pero mahalaga ho dito, marami nang nagtatanong dyan sa mga ilinabas na yan, nitong si Vice President Sara Duterte. At dito sa video na to, pag-uusapan ho natin yung continuation ng interview na to nitong si Eli Saldico, aka Aso ni Tamba. Aka Aso ng nagmamantikang baboy. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ha. Ito. Saldico, kala ko tapos ka na. Mamaya, pag-usapan natin kung anong ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Yun din ho ang ginawa nila dyan sa Commission on Election. Ito, unahin na ho muna natin sagutin itong banat na to nitong si Aso ng baboy na nagmamantika. Of course, I know na medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang isa-suspicion nyo kanina, parang pinarantangan nyo na po siyang corrupt, magnanakaw and all. I mean, is this the official position po ba of the entire
Huwag kang kabahan. Kinakabahan ka eh. Kasi alam mo, pansamantala lang kayo. At yung mga binabangga mo, mahal ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman sila halata sa pagmumukha mo na kabadong-kabado ka sa mga Duterte. Yun. Wag kasing masyadong magpiling. Huwag masyadong magtigas-tigasan. Kung hindi kaya, huwag ipilit. Yun ang problema eh. Di ba? Huwag mo ipilit kung hindi kaya. Yun lang naman ho yun. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo hong pilitin. Ganun lang ho kasimple yun. Halatang halata ako sa pagmumukha pa lang niya, ano itong pinasok ko na to, Duterte, mga kalaban ko. Oo, hawak nyo kaban. Oo, hawak nyo mainstream media at lahat ng pahayagan. Pero mahal ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Ikaw, sino nagmamahal sa'yo? Yung mga nakapaligid sa'yo dyan sa APRO? Naku po, yari ka dyan, sir. Yari ka dyan. Tuloy. Appropriations Committee? Or is this your own interpretation lang po dun sa inasal ni Vice President? Well, ano po yan? Common knowledge na po yan. No? Matagal na po, kahit sa Davao po, tahimik lang dahil secret martial law po sa Davao. Secret martial law po sa Davao. Sa pagmumukha ho bang yan, maniniwala kayo? Secret martial law sa Davao. Yung mga pumapasyal sa Davao. Pagdating nyo ho ba sa airport, napakaraming pulis at kinakapkapan kayo, chine-check yung mga dala nyo sa Davao. Bawal ho ba kayong mag-picture-picture o kung ano man ang mga ginagawa ng lugar na under sa state ng martial law, dyan sa under sa martial law, yung ginagawa nila, nakikita nyo ho ba sa Davao? Loko-loko talaga tong si Saldi ko. Dapat pangalan nito. Wag kong ganun. Maninira na lang kayo, mga kababayan. Ang sinisiraan ho nitong si Saldi ko, one of the safest city in Southeast Asia. Sumasabay ho siya sa Singapore. Sumasabay ho siya sa saan ba? Yung part sa Thailand. Merong safe ho dyan sa Thailand eh. Sumasabay ho siya dyan sa merong pang safe na lugar eh. Basta, sumasabay ho siya sa mga yon. Doon sa mga safest city in Southeast Asia, yan lang ho ang panlaban ng Pilipinas. At ngayon, binababoy ho ng House of Representatives, lalong-lalo na, etong si Saldi ko, secret martial law daw. Sir, hindi, wala akong maniniwala sa inyo dyan. Ha? Isa ho sa, kumbaga, tourist attraction yan Davao City. Alam niyo yung mga nagpupunta sa Davao City, wala akong amusement park. Wala akong malalaking, kumbaga yung kagaya pagkapupunta ka sa ibang bansa, merong park dyan, merong ganito dyan, merong... Hindi! Karamihan na nagpupunta dyan sa Davao dahil mababait ang mga tao. Ano pa? Nagpupunta sila dyan dahil maayos ang lugar. Disiplinado mga tao. Kung yung pagiging disiplinado at pagsunod sa batas sa isang lugar, yun ang definition ng secret martial law sa'yo. Aba sir, i-under nyo na ho ang buong Pilipinas sa secret martial law. Langya kayo. Secret martial law po sa Davao. Secret martial law po sa Davao. Alam po natin yan. No? So, yung mga sinasabi natin, lumabas na po sa COA. Ilang beses po yan, audit observation memo, notice of disallowance. Bago ka po dumating sa notice of disallowance, sa AOM pa lang po, nakita po na. O kung mahusay ka pala dyan sa COA-COA na yan, huwag ka mag-congressman. Pasok ka sa COA. Sinabi na ng COA, yung notice of disallowance, di pa sumasagot itong si Madam Inday Sara. Hintayin nyo yung sagot bago kayo magbida-bida. Napanood nyo ho yung ulang video natin. Hindi pa ho sumagot. Wala pa hong tugon na itong ating napakaganda at napakahusay na Vice Presidente. Bago ho kayo magpabibo sa social media, hintayin nyo ho muna yung sagot, okay? Natin yan. Sinubukan po natin yan last year pang itingnan, pero hindi po yan nakikita nung 20. Kasi wala nga. Ngayon 2024, hinog na. Kumbaga, pwede nang durugin si VP Sara. Hindi pwede yan. Kay Leni Robredo ba, merong PH update na nagtatanggol? Meron bang Banat Bay na nagtatanggol? Meron bang third floor studio na nagtatanggol? Meron bang SMNA? Walang nagtatanggol kay Leni Robredo noon. Walang independent. Malamang yung mga bayaran, oo. Pero yung mga hindi bayarang vlogger, hindi pagtatanggol yung lutang na yan. Notice of disallowance?
Mismong COA, sinabi ng COA na hinihintay pa ho namin ang sagot nitong si VP Sara. Tanong kayo ng tanong sa Notice of Disallowance. Hindi pa pala nakapagpaliwanag itong si VP. Ang tagal-tagal pa pala ang binigay na palugit sa kanya. At pala kayong mag-audit, di... Ang gusto ko kasi nila, hindi pa nakapag-explain si VP Sara sa COA, gusto nila, patawag si VP Sara, mag-explain siya dyan sa House of Representatives. Ang trabaho nyo ho mag-approve at hindi mag-approve ng budget. Tanggalin o kayong bahala, walang pakialam si VP Sara. Kung baga nandito ho, wala nang pakialam si VP Sara. Wag nyo kahit siraan nyo, kahit ako wala na akong pakialam eh. Yun lang ma-voice out yung boses ng sambayan ng Pilipino sa mga kalokohan ng mga congressman na to. Sapat-sapat na ho yun sa atin. Ngayon, hindi tumakbo si VP Sara sa 2028 national election. Walang problema sa atin. Bata pa ho siya. Si Tambaluslos sa traffic toll po, nasa edad na. Pagkatapos na sila, wasak na Pilipinas. Mamimiss ng mga Pilipino. Buti pa nung panahon ni Duterte, walang durugista. Ngayon ho, 10 sa mga krimen, base ho kay Abalos, 7 drug-related. Palakpakan ng DILG. Napanood nyo na ba? Mamaya i-content mo natin. Ayun na nga mga kababayan. Dumako na ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Pagka talaga itong si Saldico, dapat ho talaga tanggalin na yung abolish na yung party list system na yan. Pahamak 800,000 plus vote. Binabalagbag niya, winawalang hiya, binabalahura ng komite niya yung merong 32 million votes. Hindi ho patas, hindi patas yan. Pakinggan na ho natin itong ating Vice Presidente. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na... Wait lang again, sa mga iyaking Talyanista at ensaymada. Labas mo muna. Hindi ho ito pwede sa mga iyakin. Marami ho kasing iyakin dyan eh. Diba? Labas muna, hindi kayo pwede dito, mga iyakin kayo. Kung kaya nyo magkomento at makipag-argumento dyan sa comment section, magkomento kayo. Pero kung mag-iiyakan lang naman kayo, hindi na related doon sa pinag-uusapan yung banat nyo, labas muna. Kung ang banat nyo, yung confidential fund, yung disallowance, labas muna. Hindi hindi po, mismong COA nga, wala pang sagot, tapos gusto nyong kunin yung pera. Wala talagang kwenta itong mga to. Halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Naku po, yari ka September dyan. yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya Pinangalanan ho niya itong si Saldico, malinaw. Saldico. Naku po, Saldico. magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga
departments ng kanilang confidential funds. Correct. Yun ho ang nangyari noong mga panahon na yon. Tuloy ho natin. Gusto ko namnamin ho natin 'to ng dire-diretso. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block Mm. kay Martin Romualdez. Mm. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. Teka lang, hindi ho natin mapapalampas yung punto na yon, ha. Ibig sabihin ho pala, itong mga Makabayan Block na to, itong si para makuha nitong si Tambaluslos ang para makapag-alyansa siya dito sa mga ano na to, mga Makabayan Block, nakilala naman nating sympathizer ng mga ano yan, mga makakaliwang grupo, no? Sila ang nag-request dahil nga naman naaapektuhan sila diyan sa Confi Fund ni VP Sara. Prangkahan tayo, hindi na ho nakapag-recruit sa mga eskwelahan yang mga makakaliwa na yan noong may Confi Fund, yang Office of the Vice President at yang Office of the Vice President at Department of Education. Hindi ho sila makaporma kasi mayayari sila di ba? Kaya galit na galit ho sila sa Confi Fund na yan, hindi na ho sila makapag-recruit. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Grabe no. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds. Grabe no, sayang ho itong si VP Sara. Ang dami ho niyang naumpisahan ng magagandang proyekto diyan sa Department of Education. Nang dahil sa politika, na kompromiso yung mga magagandang naumpisahan ni VP Sara. Sayang. Sa OVP. Ang kumpirmasyon namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa Congressman kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. Correct. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Correct. Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, Grabe. it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi doon ng let's stick to our plan. And you also called that person po. Can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo.
Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, Correct. meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero Si kung ano yun? makita mo, may Si, ano pangalan to, yung congressman na nagtago ng asawa dahil merong warrant of arrest. Pangalan nun. Yung si Luis Tro, yung nagtago ng asawa. nakahanda siya ng mga sagot sa mga Mali. Yung congressman na nagtago ng asawa na may warrant of arrest. Okay? sinabi namin sa Commission on Audit, legal points na sinabi namin sa Commission on Audit, bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo kung ulit-ulitin natin yung Mga Bicolano, mga kababayan nating Bicolano, yung Ako Bicol Party List, nasa sa inyo yan kung iboboto nyo pa ho yung mga party list na yan. nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya Correct. ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Ma'am, regarding naman po dito, kasi isa sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa handa ako sa Office of the Vice President. Grabe naman, meron hong staff yan, merong pinapasweldohan yan, meron din na mga trabaho ang Office of the Vice President, no. Kailangan din ho niyan mag-aral,
Kasi nga ano ka, eh, 'di ba, ikaw ang next in line. So, ma ano, hindi naman siya kagaya nitong si ano, ni Leni Robredo. Pagkaupo niya, yun na yun, bahala na, travel-travel na lang. Itong si VP Sara, hindi puwedeng gano'n. Dapat lagi siyang okupado sa pagtulong. Yun kasi ang training niya bilang mayor. Hindi natin siya puwedeng sisihin na, "Bakit meron kang proyektong ganyan? Bakit meron kang" hindi trabaho, meron ng ganyan yan, meron ng gano'n sa iba nga yan. Yun nga, yun do'n siya expert, executive. Yun hong kagalingan niya. Hindi siya magaling maghintay kagaya ni Leni. Okay. Grabe naman kayo kung bibigyan niyo ng zero budget. Tingnan natin. Na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kaparte yan ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, no? Sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. Next. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. Ayun. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap na mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap. For example, wala akong budget, no? Tumulong itong si VP Sara. Wala naman kayong budget, paano kayo nakakatulong? Panibagong issue na naman, ano yung corruption? Ayun na nga mga kababayan, kung di nyo po napanood tong video na to, i-click nyo lang. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Basta ang alam mo natin dito, yung ali na yan, hindi ho pwedeng mabakante yan. Lagi, ano ho yan, trabaho, trabaho, trabaho. Diba? Tumulong sa ating mga kababayan. Hindi ho siya yung spare tire lang na ilalagay mo sa isang tabi pag natigok itong si Bangag, merong BP Sara. Hindi ho ganun. Hindi ho siya ganun tinrain ni Tatay Diggs. Tinrain ho yan para tumulong dahil ang trabaho nyo bilang public servant, tulungan yung mga naghihirap. So Luis, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Antabay lang ho kayo sa ating